Kung ibabalik natin lahat, from the very first time na nakilala mo ako, do you think ako pa rin ang pipiliin mo? Without knowing kung asa na tayo ngayon, ako pa rin ba ang pipiliin mo? Oo naman. Babes, ano yung una mong nagustuhan sa akin nung una tayong magkita sa Mabini? Kung ang tanong mo ay nagustuhan, wala. Kasi, nung una nagkita tayo is nabera ka. Kaya sabi ko, aba, itong babaeng ito, akala mo kung sino maganda. Kaya sabi ko, hindi ko liligawan itong babaeng ito. Pero kinain ko rin yung salita ko kasi after few days, hinanap kita. So, 3 days ako naligaw sa'yo. Paano mo ako sinagot? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Basta hinawakan ko yung kamay mo. Nag-holding hands tayo. That was November 27. Nung sinagot mo ako. Sumakay ako ng barko. Nagkaroon tayo ng disagreement. And then, Ay, sabihin mo, nagkawalaan tayo for 2 years. nagkawalaan tayo for 2 years. Ang kwento nun, Oh. nakipag-cool off ako sa'yo. Yes. Ako yung may lakas na loob makipag-cool off sa'yo kasi alam kong mahal na mahal mo ako. O, tapos, Kaya lang, ang akala ko nun, i-reject mo yung proposal ko na cool off kasi alam kong mahal mo ako eh. Eh nagulat Tapos? ako nung tinanggap mo yung cooling off proposal ko. o, sino ngayon ang talo? Alam mo kung ano nangyari nung gabing yon? Supposed to be magpapamanila ako. Tuprik ang luha mo. Tuprik ang luha ko. Talsik ang luha ko. There's nothing better than you and the tea when you're next to me. Your heart medicine. There's nothing better than you. This life can be so difficult. And then afterwards, wala tayo ng almost 2 years. Nagkita tayo ulit sa Green Hills, naglalakad ka. Nagawa mo sa Greenwood. Hinanap kita. Pero nung nagkita tayo, yun, nagkabalikan tayo. So yun, and then sumakay ulit ako ng barko. Pagbalik ko, kinsan tayo. Nag-civil wedding tayo. January 18. January 18. Oo. 1994. Your love is like Struggle tayo nung time na yun because you were able to adjust kung ano man o balance yung finances natin. Lumabas na nga si Patricia, yung panganay natin. Nakapitong lipat tayo bago natin nakuha itong bahay na ito. It was a blessing kasi everyday na dumadaan tayo, sabi ko, ang ganda ng bahay na ito, gusto ko maging atin yan. So, nung time na may pera na tayo, nabili natin ito. Pero remember, nung Kasakit ako. nagkasakit ka, na parang pagsubok sa buhay natin, Naisip ko nun yung anak ko, yung dalawang anak ko. Hindi ko rin naisip yung asawa ko nun. Pag nawala ako, itong asawa ko sigurado mag-aasawa ka agad ito. Alam di na ako mag-aasawa. Tama na isang pagkakamali sa buhay. Alam ko naman na makakaya natin yun. Saka ang kagandahan nga nun, may mga families and relatives tayo na tumulong sa atin para makasurvive dun sa pagsubok na yun. And after that, nung okay ka na, sa dinami-dami ng mga bata na naliligo nun, yung dalawang bata ang muntik ng malunod at that time. Sabi ko, parang may batang nalulunod doon. Yung pala, anak ko na pala yun yung dalawa. Magkakapit kamay yung dalawa. So dumaan tayo sa mga pagsubok katulad nung na-aksidente tayo nung November 2010 dyan sa Labo. Yung kinahulugan natin, yung itsura ng sasakyan. Hindi ka maniniwala na may mabubuhay. And in fact, miracle yun kasi wala man lang tayong kasugat-sugat, walang kagalos-galos. Parang yun yung naging wake-up call sa atin dalawa. Yeah. Parang, hindi pala tayo lahat ng oras ay andyan sa mga anak Yeah. natin. Eye-opener sa atin dalawa na parang they need to know talaga kung anong meron tayo. We prepared them for, unexpected things that could happen sa buhay. Kaya ngayon, makikita mo yung kanilang development, very confident,
Naging mature yung but dalawa sa yes. lahat ng mga pinagdaanan natin. Sobrang proud ako dun sa dalawang bata kasi lumaki silang maayos. Wala tayong naging problema sa kanilang dalawa. At makikita mong napakasimple ng dalawang bata. Pag nag-join ako nun sa isa barko, dun ko na-appreciate yung trabaho mo. Nasabi ko, hindi pala basta-basta ganito ang trabaho ng kapitan. Kasi nakita ko doon lahat ng responsibilities na sa'yo. Ang problema ng isang tao mo, problema mo. Saka doon ko na-appreciate nga na parang grabe yung sacrifices nila for the family. Every sacrifices that we made in the past is worth it. Yes, of course. Kasi ngayon at least nga nakakapag-enjoy na tayo, lagi na kitang kasama, unlike before na yung 30 years natin na mag-asawa, kung pagsasamahin ko, yun talagang as in magkasama tayo for 24 hours, Oh. siguro mga 10 years lang. Ngayon na lagi tayo magkasama, we make the most of it. Come stand with me down under the stars. Kung asan man tayo ngayon, you were a big part of that. Kasi naplano mo ng husto. Ikaw yung pinaka-guiding light ng family. Kung hindi dahil sa'yo, siguro ko wala. Baka hindi tayo ganito ngayon. Kaya I'm very, very thankful na nakasurvive ka sa akin ng 30 years. To arrive, I wouldn't miss it for the world. Being a wife to a seaman, to a captain, ano yung pinakamasayang buhay mo nung magkasama tayo? Pinakamasaya ko syempre nung mga anak ako doon sa dalawang bata. Asan ako noon? Every time na nanganganak ako doon sa dalawa, laging wala ako. Asan nga ako? Nagtatrabaho ka, of course. Ako yung Nagtatrabaho. naging nanay at tatay ng mga anak ko for so many years. Yeah. I think every day na magkasama tayo, regardless of any event, yun yung happiest moment ko. Basta kasama kita, kasama ko yung mga bata, ang feeling ko ay kompleto ang buhay ko. So, I think that's basically what a man needs pagdating sa pamilya. Makita niyang masaya ang wife, kontento ang mga anak. We were waiting for the moment to arrive, and I wouldn't miss it for the Ano yung pinaka-prized possession natin as a family? Yung love. Alright? Yung love natin sa isa't isa, and then love ng mga anak natin, and then love ng mga tao na kapalibot sa atin. And because of that, sobrang napamahal din ako sa iyo. Minahal kita, hindi dahil ikaw ay maganda, dahil kung ano yung nakikita ng tao sa iyo, yun yung nakikita ko. Mabait ka in a sense na maluwag ka sa pagtulong, pero at the same time, mahigpit ka rin because you make it a point, you see to it na yung reason mo sa pagtulong ay tama. Things happen for a reason kung bakit tayo nandito sa buhay na ganito because kaya nating tumulong. So now, 30 years after, and I'm looking forward for another 30 years. So I love you so much, Mrs. Ichano. Thank you for 30 years o pagtitiis.